Good morning. Kabubukas ko lang. Nakapagdilig na rin pala ako sa labas. Pakita ko lang sa inyo. Ayan o. Nakapagdilig na ako sa labas. Kasi may mga halaman ako sa labas. Saka para presko rin para sa mga bumibili. Ayan, nakapagdilig na ako. Morning, good morning! Nakaligo na rin ako umaga. 4:30 pa lang, gising na kasi ako. Sira-sira na yung tindahan ko ng tolda. Ayan o. Pagka mainit, lumalabas dun sa may siwang na yun. Papapalitan ko na. Lumang-luma na. Lumang-luma na siya. Ayan. Papapalitan ko ngayong umaga. Tapos na nagawa ang ano ko, trapal. Ayan. Hindi na nabibilad. Rubberized siya na, hindi na yung kamukha ng dati na ano. Rubberized na ang pinampalit ko para matibay siya, matatag sa ulan. Tsaka sa init ng araw. Yan. Okay na siya. Good morning. Mag-ayos lang ako ng pinamili ulit. Refill. Morning. Morning. Ayos lang ako. Ayan o, mga pinamili ko. Aayusin ko lang. Hello everyone, mga ka-Frenchies. Good morning. Eto na naman tayo sa morning routine ng pag-aayos ng tindahan ko. Kumusta na po kayo mga ka-Frenchies? Inaayos ko na naman ang mga pinamili ko. Ayan. At since maliit lang ang tindahan, kasyang-kasya lang po ako. Saktong-sakto lang. Ayan. Lagay-lagay lang. Lagay-lagay. Ayan. Sabit dito, sabit doon. Pag pumasok ako dito, diyan ako lulusot. Diba? Dito ako lumusot. Sabi ko sa'yo, maliit lang ang tindahan ko. Kasyang-kasya lang para sa akin. Since kasya lang sa akin ang tindahan, ano mo yun, di ba? Dito naman ako. Teka lang. Nubos ako ng lamok. Ito na ang mayonnaise. Mayonnaise. Paliit. Medyo yung malaki ba? May malaki ba ron? Ako ko may malaki pa. Maliit ka lang. Galawin mo na. 13. Tatluhin mo na. Hindi na ba ito expire? Grabe. Sahin niya kung expire. Grabe ka naman sa expire. Baka maya, kung kinahin mo, na-expire dyan din.
May nabili ka na na-expire. Dapat tinignan mo ba? Pinagat ako ng lamok. Pinagat ako ng lamok. Kasi pinagat ako ng lamok. Lagyan ko ng omega painkiller. Tayo lumabas. Ayun. At yun. At yun, pinagat ako ng lamok. Sa gabi, pag magsasara na ako, ang ginagawa ko, pag nagtatabi ako ng pera, laging 20% ang tinatabi ko sa kinikita ko. Halimbawa, kumita ako ng 1,000, yung 20% nun, itatabi ko. Ganun ang ginagawa ko gabi-gabi. Oops. Papatayin ko muna kasi mag-GCash muna ako. Ganun ang ginagawa ko. Halimbawa, kumita ako ng 3,000, yung 600, yun lang ang tubo ko. Itatabi ko na yun. Halimbawa, 4,000 din, yung 800, itatabi ko rin. Or 5,000, yung 1,000, itatabi ko. Ang ginagawa ko noon, habang tabi ako ng tabi sa bawat kinikita ko araw-araw, doon ko kinukuha yung pambayad ko ng kuryente at saka yung tubig namin. 'Di ba? Nakakatulong din ng malaki 'yun. Ngayon kung may sosobra, naiipon para sa susunod naman na buwan, hindi na ako mahirapan may pambayad uli. Lalo na ngayon, dahil sobrang init ngayon ng panahon, mataas ang konsumo natin sa kuryente, hindi na ako mahirapan mag-ipon pang sa araw-araw namin. Ang tindahan naman kasi kahit papano nakakatulong yan sa kuryente, nakakatulong yan sa tubig. Kung may pinapaaral ka naman na maliliit pa, nakakatulong din yan sa baon. Ngayon kung malalaki na rin ang mga anak mo, sa pang-araw-araw lang na pagkain, madaling makatulong ang isang tindahan. Kaya ang lagi ko lang panalangin yung lagi lang akong malakas at mataba. Ay, mali pala. Lagi akong malakas at saka syempre nagdadasal din ako na sana or wag kong gamitin sana or hindi dapat daw gamitin na sana na wag akong magkasakit. Palagi kong dinadasal, lalong-lalo na mga anak ko, number 1, na wag magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka na, lalo na ako araw-araw ako nagtitinda, sayang naman. Kaya hanggang malakas pa at kayang-kaya pa, tuloy-tuloy lang. Syempre pagka hindi mo kaya, di magpahinga ka ng 2 araw o 3 araw o 1 linggo na. Wag lang 1 buwan kasi ibig sabihin nun, hindi ka na magbubukas. Minsan, laging hinahaluan natin ng joke ang buhay. Pag masyado tayong seryoso, nakakasakit din ng ulo. Lalo na ngayon, Diyos ko, napaka-irritable ko sa init. Minsan, nauubos ang pasensya ko sa init. Grabing init. Kung pwede nga lang, pagbukas ko ng rep ng Coca-Cola na yan pwede na lang pumasok muna ako ng 1 oras. Sobrang init. Hindi ako mapakali pagka grabing init. Ang sakit kasi sa ulo. Yung iba, pag sobrang init, iinom kagad ng Biogesic. Ako hindi. Tuloy-tuloy lang ako sa inom ng tubig. Kasi sobrang init Uso pa naman ang atake ngayon. Nakakatakot. So anyway, ganun nga ang ginagawa ko. Ang bawat kita ko sa 1 araw, itinatabi ko kagad pambayad ng kuryente at saka tubig. Ngayon, pagka may sumobra,
tuloy-tuloy pa rin ang pagtabi noon pagka dumating na naman ang susunod na bill sa buwan. Ngayon, pagka may nagsosobra pa rin, di may gusto kang kainin, bawa gusto ko ng ice cream, di kahit 1 pint lang, di mag-cheat ka muna kahit isang araw lang. Di ba? Ang saya kaya ng ganun. Yung mag-cheat ka muna kahit 1 pint lang. O kahit isang drumstick lang na ice cream. Kasi kaya ko lang nasasabi to kasi sa tagal mo nang nagtitinda, sa tagal ko na rin nagtitinda, kailangan mag-enjoy ka rin sa kinikita mo kahit papano. Kahit tinreat mo lang ang sarili mo ng isang drumstick na ice cream, di masaya ka na. Ang importante, nakakapagtabi ka ng pera mo kahit papano. Magkasakit ka man, meron kang naitatabing pera. Hindi yung nagtitinda ka, wala ka namang naitatabi. Eh di, wala rin kwenta yung pagtitinda mo, 'di ba? Kahit pa piso-piso lang 'yan, pag dumami 'yan, o pa 20-20 lang, dadami ang pera mo, hindi mo namamalayan. Makikita mo na lang, napakalaki na pala ng naiipon mo. Ganun lang naman kasimple ang buhay. Huwag mo masyadong pahirapan. Ngayon, kung may mga anak ka pang maliliit, mas dagdagan mo pa yung pag-iipon mo, di ba? Ganun lang naman ang buhay. Huwag mo lang masyadong seryosohin. Pagka masyado mong sineryoso ang buhay, nako, sasakit ang ulo mo. Kaya ako, ganun na lang ginagawa ko. Dati talagang wala akong pasensya. Natapos din ako. Gutay-gutay na itsura ko. Kanina fresh na fresh pa. Tapos din ako sa ayos. Ay, sobrang init. Ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, magbababad ako ng underwear muna namin habang walang nabili.